Raymond Advance, please come in. Raymond. Mayor Elaine, ikinatuwa ni na Senador Risa Hontiveros at Senador Sherwin Gatchalian dahil ngayon ay tuluyan nang naging batas ang Anti-Pogo Law o ang Republic Act 12312. Ayon kay Hontiveros, sa wakas, maiwawasto na ang pagkakamali ng nakarang administrasyon sa pagpapasok ng industriya ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women and Children ay matagal na nitong nananawagan para sa total ban sa Pogo. Ito ay dahil sa abusong dinala nito hindi lang sa mga tao kundi pati na sa mga ahensya ng gobyerno. Nagpasalamat ito sa mga individual na matapang na tumestigo upang patunayan ang mga abuso sa Pogo. Sabi ni Hontiveros, dahil sa batas na ito ay malinaw ng mandato ng gobyerno, ito ay upang matiyak na hindi muli babalik ang operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Sabi naman ni Senador Gatchalian, dahil sa Pogo Law ay titiyakin nito ang tuloy-tuloy na pagkilos ng gobyerno dahil aminado itong hindi pa ito tuloy ang umaalis ng bansa kahit na ipinagbabawal na. Hindi umano ito usapin ng ekonomiya, kundi moral na responsibilidad ng gobyerno dahil ang Pogo ay lalong pinalakas nito ang makaso ng kidnapping, human trafficking, prostitution at iba pa. Git ni Gatchalian, makakamit ng bansa ang totoong pag-unlad kung uunahin lamang ang ating mga kababayan at ganun din ang peace and order sa bansa. Ang batas na ito ay para tuluyan ng mapuksa ang mga salot na dulot ng Pogo. Ito si Rate 20. Teka muna, di pa tayo tapos, Brad. Ayan, Brad, sandali. Ayan. Pogo pa lang yan. Dami tayong pag-uusapan sa Senado ha? Anong reaksyon ni Senator Jingo at Senator Joel Villanueva dito sa rekomendasyon na ICI na kasuhan na sila ng plunder? Sabi nung nina Senador Joel Villanueva at Senador Jingo Estrada ay kayang-kaya daw nilang patunayan na sila ay walang kinalaman sa mga flood control project. Sabi ni lalo sa si Senador Jinggoy, sabi niya ay isang welcome development ito dahil makasasagot na siya at may pagtatanggol ang kanyang sarili sa tamang forum. Wow. Sino ba ang lawyer ni Senator Jinggoy? Si Estelito Mendoza ba? Ay, hindi siya ang lawyer niya. Si Senator Bong Revilla ang may lawyer kay Mendoza, ano? Hindi ko alam kung sino mga kinuha nilang mga lawyers silang dalawa. Itong si Senador Joel at si Senador Jinggoy dahil dito sa kasong ito. Ayan, di ko na lang lawyer si Attorney Jose Crispin Remulla. Jesus yun lakay ni Jose. Jesus pala. Pwede rin. Hindi siya magpapile ng kaso. Ayan, ay isusurrender ba ng Senate pagka may arrest warrant sila, Raymond? Wala ba? Yun nga yung medyo maingat si SP Senate President Tito Soto sa pagsagot dahil unang-una ay wala pang filing. Actually, kung tutuusin mo, ay recommendation pa lang, hindi pa na ipafile yung kaso. Ngayon, ibang usapin na kapag lumabas yung kung halimbawa meron ng arrest warrant, sabi niya ay kailangan masunod ang rule of law, pero hindi naman daw niya ilalagay ang Senado sa line of fire, sabi ni SP Tito Sen. Dahil matatandaan, Mayor, na ilang sa mga kasaysayan ng Senado, ilang mga senador na ang nagkaroon ng warrant at iba-iba yung naging kahinatnan, lalong-lalo na yung pinaka-latest dyan ay yung naging kaso ni Senador una si Senador Antonio Trillanes, then sumunod si Senator Leila de Lima na parehong nakulong din sa mga magkahiwalay na piitan, Mayor. Wala bang request ang Senator Jinggoy at Senator Joel Villanueva na Tito Sen, baka pwedeng i-custody mo na lang kami sa Senado ayan, pag kami lalabas na arrest warrant, pwede ba yung ganun? Ayun nang wala pang katiyakan, Mayor, dahil kung pwede yung ganun, kung papayagan, kung sakasakali, halimbawa ang mag-request ay kung papayagan ba ng Sandigan Bayan Mayor at Elaine. Ayan, may separation of powers. Ayan. Anyway, so abangan natin yan. At kumusta yung mga border sa Senado, Raymond?
tuloy pa sila. Kahit na halos simula kahapon wala nang pasok sa Senado, sila, yung mga bantay nila kasama nila, yung mga taga-USAA, dahil sila ay nagbabantay dito sa so far ay yun sa huling bilang ay siyam nga yung mga nakabilanggo sa Senado matapos na ma-cite for contempt. Una ay yung grupo ay sa flood control, ay pangalawa yung grupo naman ng smuggling ng mga agricultural products. Ayan, wala bang chance makatakas sila dyan? May ba ang gwardiya dyan? Baka, ewan ko kung pwedeng, baka hindi naman nawawala yung chance ang tumakas, Mayor. Kaya lang, alam mo naman, kapag ikaw ay tumakas sa isang lalo yung ganyan, di naman kasong kriminal yan, o ano, baka lalong mapasama. Ayan, sabi nga ay flight is a sign of guilt. Ayan. Okay, Brad. Naghang. Naghang na yung linya nila kay Raymond. Ayan. So, hintayin natin dyan. Ayan. Kumusta kaya si... o nga pala, ha? May mga issue nga pala dito kay... Diskaya. Ayan. Anong first name na? Si Curly. Curly Shells. Ayan. Si Pacifico. Ayan, Pacifico Curly Diskaya. Ayan. Kung siya hindi siya ilalim sa Witness Protection Program. Raymond. Ayan, tanong ng mga abogado paano na yung kanyang testimonya? Yung ba ay may weight pa rin ba? Gagamitin pa rin ba? Siya yung unang ang daming binanggit ng mga senador, mga congressmen, di ba? Sa dami ng lakay, actually si Bryce din, maraming pinangalanan. Pero siya ang mas maraming pinangalanan. Ayan. Kung hindi na siya gagamitin state at witness, tatay pa ba as evidence or ano yung mga sinabi niya? Dinawit niya? Kasi, paano yun? Kasi sa law, di ba, lakay? Kailangan yung aligasyon at kailangan patunayan. Sino magpapatunay ngayon sa mga aligasyon ni Diskaya kung siya ay aalising witness? Yung narinig naman nating paliwanag dyan, Mayor, gaya ng mga nakaraan, kasi bago ka mag-testigo sa Senado, di ba, under oath, pinanunumpaan na yung lahat ng sasabihin mo doon ay totoo at pawang katotohanan the lamang. The truth and nothing but the truth. Yun ang pinagbabatayan nila na anuman yung naisabi mo na doon sa komite ay yun na yun, on record na. Lalong-lalo na at hindi lang naman naka-simpleng record lang yan, kundi napanood at narinig ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung kanyang mga inakusahan. Paano kung mag-recant si Diskaya ngayon? Sabi niya, dahil sa pagbabasa ko ng Biblia, mali pala yung nasabi ko. O kaya nakonsensya. Ayan, nakonsensya ako. Gawa-gawa ko lang yun. Kasi di ba hindi na bago yung recantation lakay ng mga statement. Ayan, although na yan din ang sinasabi kay Orly Gutesa. Ayan, na magre-recant daw. Kahit na-peke yung notaryo, nag-oath naman sa Senado. Yun na yun. Ayan. So, usap yung abogado na ito. Ayun. Kung babawiin niya yung sinabi niya, ni halimbawa si Curly, baka ipapahamak naman niya yung abogado na gumawa ng kanyang affidavit doon sa kasakali. So, siyempre, wala namang kinalaman yung lawyer dahil may trabaho din lang naman silang ginagampanan. Ayaw ni Attorney Cornelio sa Maniego. Diskaya deter niyan. Okay nga Rod. So, abangan natin kung anong mangyayari sa mga senador. Teka muna, nabanggit din noon si Senator Chis. Sa bagay, iba yung issue nga pala ni Senator Chis. Kasama rin ba sa flood control o sa donation lang? Campaign fund? Sa donation, yung pagkakabanggit kasi, hindi, di ba nabanggit din yung pangalan niya na nag-meeting pa nga daw sila ni Music Bernardo doon sa, pero hindi binanggit
na kumbaga wala kasing doon sa pagkakatanda ko, ang kausap ni Yusek Bernardo yung isang Maynard Ngo na kumbaga parang yun ang go-between. So kung meron man silang transaction, it is between Mr. Ngo and Yusek Bernardo. Though minsan ay nag-meet daw sila ni Senator Chis doon sa kanilang tambayan dyan sa BGC Mayor. Dicorc ang pangalan na Raymond, Dicorc Elite. Ayan. Dicorc Elite. Dyan na marami inayos na kontrata dyan. Ayan, oo. Kasama na dyan ang ilang project sa flood control. Yung mga nakarating dyan, talagang ano pala yan, kumbaga parang kumbaga yung dati doon sa di ba doon dati sa may parteng Pasig, ngayon lumipat na dyan sa BGC, doon na sila nag-uusap-usap. Ayan, dyan ang lutuan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. So pagkalipas nitong panahon ng undas, mahaba-haba pang kwento mangyari dahil dito hindi lang sa flood control ay hanggang ngayon ay maraming nagkakandara pa kung paano maisaayos yung kanilang budget para sa susunod na taon. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming